Nabisto rin ang pambubudol ng ilang food delivery riders. Pinagbabayad nila ng cash ang customer kahit nabayaran na nila ito sa pamamagitan ng card. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Anumang oras, madaling umorder ng pagkain sa mga food delivery app. Pero ang ilang customer, imbes na mabusog sa food trip, na bad trip. Yan ang naranasan ni Rael matapos umorder sa food delivery app at magbayad gamit ang credit card. Isang oras matapos mag-order, may tumawag na nagpakilalang staff daw ng restaurant. Hindi raw kasi pumasok ang bayad niya sa credit card, kaya kailangan niyang bayaran ang rider ng cash. Ibabalik naman daw ang pinambayad ni Rael sa credit card. Tulad na napagkasunduan, binayaran ni Rael ang delivery rider para sa pagkain. Pero ang inaasahang refund, hindi na dumating. So ang ginawa ko, humiram ako ng ibang mobile number. Tapos, tinawagan ko yung number na nagpapanggap na sa from store. Nung kinausap ko yun, halata mong hindi na siya from store. Tapos, kaboses niya rin yung rider. Nung una pa lang na pagsagot niya ng hello lang, na wala man lang greeting na from store siya, duda na ako doon. Ang teacher namang si Shena, ibinenta ang mga pinaglumaang laruan ng kanyang anak sa Facebook Marketplace sa halagang 3,000 piso. May nagpa-reserve daw na sure buyer na nagngangalang Paroy Gelua. Pero isang araw, hindi na nagparamdam ang nagpakilalang sure buyer. Hanggang sa may nag-message sa kanya na nagsabing asawa siya ni Paroy. Hiningi niya ang bank details si Shena. Nag-book naman ng delivery rider ang kausap niya. Pero hindi natanggap ni Shena ang bayad para sa item. Kaya tinawagan ni Shena ang contact details ng nag-book sa kanya. Kinontak ko po yung number na nandoon sa drop-off. Tapos nagagalit siya sa akin. Sabi niya sa akin, nagbayad na ako ha, bakit hindi niyo pa paalisin yung ganito ganyan. 2,100 ang binayad ko. So nagulat po ako sa kanya kasi sabi ko, 3K ko binibenta yung item, hindi ako bumababa ng 2,100. Yun pala, na biktima ng middleman scam si Shena at ang kausap niya. Abangan ang kabuuan ng mga kwentong yan sa Budol Alert ngayong linggo, 4:45 ng hapon bago mag Frontline Pilipinas Weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.